walang accountability, wala nang hustisya. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang mga posibleng epekto sa pagguho ng tiwala ng publiko sa Pangulo kapag maraming tao ang naniniwala sa revelasyon ni Senador Amy Marcos. Maaaring bumaba ang kredibilidad ni Pangulong Marcos at posibleng maging batayan ito para sa mga kritiko. Maaaring itulak ang Senado, Kongreso o iba pang ahensya tulad ng PDEA na magsagawa ng mas malalim na investigasyon, magiging dahilan para magkaroon ng inquiry in aid of legislation para siyasatin ang drug use sa pinakamataas na level ng gobyerno. Dahil sa grabing akusasyon, maaaring lumihis ang focus ng publiko at ng media sa drug issue at tumutok sa kung anong mangyayari sa pamilya o sa administrasyon at hindi sa ibang importanteng policy o korupsyon. Pwede rin itong magamit para baliwalain o pigilan ang mga issue tungkol sa katiwalian, korupsyon, lalo na kung ang akusasyon ay sinasabing distracting move, international na impact. Kung totoo o may katotohanan, pwede itong magdulot ng reputational damage sa Pilipinas sa mata ng ibang bansa, lalo na sa usapin ng good governance at human rights. Posibleng magkaroon ng panibagong scrutiny sa anti-drug campaign ng administrasyon, lalo na kung sinasabing gumagamit mismo ng droga ang Pangulo. Kung gumagamit nga siya ng droga, hindi lang political, pwede rin itong magdulot ng pisikal, legal, o personal na panganib para sa kanya. Pwede makaapekto sa kakayahan niyang mamuno ng maayos, magdesisyon at magbigay ng direksyon sa gobyerno. Kung lalaki ang public claimor, pwede itong maging krisis ng legitimacy, kung saan maraming mamamayan na magdududa sa kanyang kakayahan at karapatan na mamuno. Maaaring humantong sa mga panawagan na bumaba o kahit sa impeachment. Depende sa ebidensya, suporta sa Kongreso at konteksto ng politika. Ang revelasyon ni Senador Amy Marcos ay pwedeng magpalala ng divisiveness sa politika. May mga susuporta kay Amy, may tatanggihan ang kanyang pahayag bilang paninira, maaaring hatiin ang opinyon ng mga botante, lalo na yaong mga undecided o hindi lubos na sumasapi sa mga Marcos camp. Ayon sa mga ulat, tinatawag ng Malacanang na desperate move ang aligasyon ni Amy. Ang revelasyon ni Amy ay hindi biro. Pwedeng magdulot ng political na lindol kung maraming tao ang maniniwala. Ang tunay na epekto ay depende na lang kung paano tatanggapin ito ng publiko.